Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahirap ang buhay. Maraming pagsubok, maraming sakit, maraming problema. Pero pag agad nating tinanggap ang katotohanan na ito, doon nagiging madali at magaan ang buhay. May isa pang paraan para hindi lang maging magaan ang ating buhay. Kung gusto natin ito ay maging masaya at payapa, kailangan natin ialay ang lahat ng parte ng ating buhay. Kailangan natin ilapit lahat ng nararanasan natin sa buhay sa Panginoong Hesus. Sinasabi ng ating Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Iwan natin ang lahat ng ating daladala dito sa mundo. Pusanin natin ang ating mga krus. Takwil natin ang ating sarili. Hindi man natin makukuha ang kayamanan ng buhay na ito, may matatanggap naman tayo na higit sa pera, sa karangyaan, sa kapangyarihan na binibigay ng mundong ito. Walang iba kung hindi ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos. Kahit na walang-wala tayo, kahit na nahihirapan tayo, kahit na nasasaktan tayo, basta tinatanggap natin ang pagmamahal ng Diyos, sapat na para tayo ay lumakas at makapagpatuloy muli sa ating paglalakbay. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang inasam, kung hindi ang mga material na bagay, ang kayamanan, ang mga bagay-bagay na binibigay ng mundong ito, magpakumbaba tayo muli at hilingin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsusubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng maparang. Panunumbalakin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangangkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe.
Sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Nineve. Sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng pool ng kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayon ako ay ako nga, at maliban sa akin wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak, at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway, at sisingilin ko ang sa akin na susuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Alleluia, 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 alleluia. Aleluya, aleluya. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siya'y mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay sa kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yun, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggang di nila nakikita ang anak ng tao na pumarito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May tanong lang po ako sa inyo. Sino po sa inyo dito ang nasasaktan ngayon? Who among you feels pain and some hurt in their life? Taas po ang kamay. Ayan. Mga kapatid, pag nakakadama po kayo ng sakit o hirap sa inyong buhay, ano pong magandang attitude?
magpasalamat kayo. Dahil lalong magiging mabigat ang inyong buhay, lalong madadagdagan ang inyong sakit kung kayo ay nagrereklamo. Amen? Bakit kailangan po kayong magpasalamat kahit na kayo ay nakakadama ng sakit o ng kirot? Ibig lang sabihin, buhay pa kayo. Dahil sino ang hindi na nakakadama ng hirap, ng sakit? Yung mga bangkay, yung mga patay. My dear friends, what makes us human is the experience of pain and hurt. If you remove your pain, if you remove your hurt, you remove your humanity. You remove your life. Kung kayo po ay may sakit na pangangatawan, sino po sa inyo? Taas ang kamay. Say and pray, heal me, Lord. Heal me, Lord. Kung kayo po ay may sakit sa ulo, sa pag-iisip, nag-aalala kayo, say and pray, give peace to me, Lord. Give peace to me, Lord. Kung kayo po ay may sakit ng loob, may galit kayo, naiinis kayo, say and pray, give me the strength to forgive, Lord. Forgive me, Lord. Kung kayo po ay may sakit sa bulsa, kulang ang budget, kulang ang pambayad sa utang, say and pray, Lord, you are the provider. Give me overflowing grace, abundance, Lord. Wala naman pong problema ang walang solusyon. Lalong-lalo na kung lalapit tayo at mananalangin sa Diyos. Amen? But if your hurt, if your pain, if your problem persists, what should you say? What should you believe? Ito po ang paalaala ko sa inyo para hindi po masira ang inyong loob, para hindi po kayo sumuko sa inyong mga problema, sa inyong mga pagsubok sa buhay. Keep on repeating this very important lesson. The greater the pain, the greater the power. Ang ganda po, no? Ulitin ko, the greater the pain, the greater the power. Mas maraming sakit, mas maraming ginhawa. Amen? Mas maraming lungkot, mas maraming ligaya. Mas maraming hirap, mas maraming grasya. The way to receive power is through pain. You cannot receive any power without undergoing great pain. Pain is part of receiving power and grace. Amen? Tandaan niyo po ito mga kapatid, success is not a straight line upward. Ayon po sa mga scientifico, ayon po sa mga eksperto, bago ka magtagumpay, kailangan ka munang mabigo. Ang tagumpay po, parang isang alon, up and down, pero dapat pataas ang pataas. Habang nabibigo ka, tumataas ka, nagtatagumpay ka, pero bababa ulit yan. Yung mga nabibigo, yung mga tumitigil, yung mga umaayaw, yung mga umaatras. Real success is a curved line down, up. Kaya kung ikaw ay nasa ibaba, kung ikaw ay nabibigatan, pagpatuloy mo lang. Dahil ano ang kasunod niyan? Pataas ka na, magtatagumpay ka na. Kailangan mo munang mabigo bago ka magtagumpay. Amen? Tandaan niyo po yan. Bakit ka hinahayaan ng Diyos na mapuno ng utang? Dahil gusto niya, pagdating ng araw, ma-appreciate mo, mapapahalagahan mo ang pera. Hindi ka na magwawalwal, hindi ka na magiging gastador, hindi ka na mag-aaksaya ng pera. Gusto ng Diyos na yumaman ka. Amen? Bakit ka hinahayaan ng Panginoon na ma-homesick? Para pag-uwi mo dito sa Pilipinas, mas pahalagahan mo at malasap mo ang pagsasama-sama niyong magpapamilya. Diba? Pag palagi mong kasama yung pamilya mo, binabaliwala mo sila.
Ngayong malayo ka sa iyong pamilya, diyan mo sila namimiss. Diyan mo nakikitang halaga ng pamilya. Bakit ka hinahayaan ng Diyos na sumakit ang ulo mo sa pag-aaral? Para magpursige ka, para tumalino ka. Gusto ng Diyos na makatapos ka. Walang nakakapag-graduate o nakakapagtapos na hindi nahirapan sa pag-aaral. Bakit hinahayaan ng Diyos na ikaw ay magkasakit? Dahil gusto ng Diyos, mas lumalim pa at tumatag ang iyong pananampalataya sa Kanya. Tandaan niyo po, ang mga gumaling noong panahon ni Jesus, may matibay, may malakas sa pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang sakit mo ay daan para sa ikalalakas mo. Ang hirap mo ay daan para sa ikauunlad mo. Ang iyong lungkot ay daan para sa ikasasaya mo. Yan po ang tinutukoy ng ating Panginoon sa ating nabasang Ebanghelyo. Sabi niya, kapag inalay natin ang buhay natin sa Kanya kay Kristo, kapag binitiwan natin ang lahat ng ating hawak-hawak, bit-bit dito sa mundo, kapag tinakwil natin ang ating sarili para sa Kanya, ano ang ating makakamtan? Magkakaroon tayo hindi lang ng buhay at buhay magpasawalang hanggan. Napakalinaw na sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay gagantimpalaan sa ating ginagawa dito sa mundo. Paano ka bibigyan ng gantimpala? Paano ka bibigyan ng isang premyo? Paano ka pagpapalain ng Diyos kung wala ka namang ginagawa? Amen? Napakaganda nga po na sabi ng isang kasabihan. The tough times create strong men. Strong men creates easy times. But easy times create weak men. And weak men creates tough times. Ang mga mahihirap na panahon, diyan mo nakikita lumalabas ang mga malalakas matatag na tao. Ang mga matatatag, ang mga malalakas na tao, silang gumagawa ng mga masasayang panahon. Pero ang masayang panahon, diyan lumalabas, nagkakaroon ng mga mahihinang tao. At dahil mahina ang tao, siyang nagiging dahilan ng mahirap na buhay. Pansinin niyo po noong unang panahon, yung mga nakakatanda, yung mga lolo't lola natin, di ba naglalakad lang ang mga yan? Pero nagpursige sila, nagsipag sila, ng pagtanda nila, nagkaroon ng pera, anong binili? Nasaya na sila na meron silang owner o jeep. Alam niyo pa po ba yung mga owner? Yung mga anak ng mga matatanda. Dahil may pera, gusto mag-improve yung kanila sasakyan. Ano yung binili? Lancer o Corolla. Pero nung nagkaanak ulit yung mga yon, sa panahon natin, gustong mas magandang sasakyan, anong binili? Montero, Fortuner, mas malalaking mga sasakyan, van. Pero tingnan niyo po, dahil yung mga anak ng mga yon, nasanay sa kayamanan, nasanay sa luho, babalik po muli sa paglalakad. Wala po kasing umaasenso at umuunlad sa luho. Amen? Mga kapatid, kailangan po nating turuan ang mga kabataan. Huwag takasan ang sakit, ang hirap, ang problema at pagsubok ng buhay. Ang ginhawa, ang nakakasira sa ating pagkatao. Ang sarap ng buhay ay ginagamit ng demonyo para tayo ay malayo sa Diyos. Ang ginhawa, ang nagiging dahilan minsan bakit hindi nagtatagumpay ang tao. Amen? Sabi nga po ni Warren Buffett, isa sa mga pinakamayaman na tao, Amerikano, sa isang interview, pinag-aralan daw po niyang mga maraming kumpanya na biglang nagtagumpay, naging successful, pero mga ilang taon lang bumagsak sila. Ano po ang pinakadahilan? Bakit biglang bumagsak, biglang nabigo, biglang nawala? Ang pinakadahilan daw po ay naging kampante sila. Ang pinakadahilan po ng kanilang kabiguan
ay dahil naging palagay daw sila ng loob. Complacency is the number one killer of our success and progress. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po, huwag kayong malulungkot pag nakakaranas kayo ng sakit o hirap sa inyong buhay. Yakapin niyo. At para maging mas masaya kayo at para maranasan yung kapayapaan, habang niyayakap niyo po yung inyong hirap at pagsubok, alay niyo sa Diyos. Sabihin niyo, Panginoon, nakasunod ako sa likod mo. Tingnan mo, yakap-yakap ko din ang aking krus, ang bigat ng aking buhay. Inaalay ko ito sa iyo. Do it for the Lord, and the Lord will give you more strength. Your hurt, your pain is your way to power. Amen? May napakaganda pong kwento. Tungkol po sa isang lalaki nakatira sa Maynila. Na-inlove po siya sa isang dalaga from the province. Probinsyana. Ito pong lalaki gusto na mag-propose, kaya nung ginawa, pumunta po sa probinsya, nakipag-meet, nakilala yung mga magulang nitong dalaga na kinaiibigan niya. At sabi po ng lalaki, Tay, mahal na mahal ko po yung inyong anak. Gusto ko po siyang maging asawa. Magpapakasal na po kami. Sabi naman po nitong tatay, sige, ibibigay ko sa iyo, papayagan kita na pakikasalan mo, na maging asawa mo itong aking anak sa isang kondisyon. Papakawalan ko yung 3 mga kalabaw ko. Pag nakuha mo isa sa buntot nila, sa iyo na ang aking anak. Ito pong lalaki pumayag naman po. Itong tatay, pinakawalan ang unang kalabaw, medyo malaki. Sumusugod po sa kanya. Sabi po nitong lalaki, ay hindi ko lalapitan ito, hindi ko kaya ito. No? Meron pa naman 2, sabi niya. Nung pinakawala ng tatay yung pangalawang kalabaw, mas malaki pa dun sa una. Mas galit na galit. Sumusugod sa kanya. Biglang umiwas itong lalaki. Sabi, hindi sa akin ito. Hindi ko kaya ito. Hindi ko kayang makuha yung buntot niya. Yung last na lang, yun yung kukunin ko. Yun yung hahawakan ko. Pero nung pinakawalan na po itong tatay, yung huling kalabaw, paglabas ng kalabaw, tuwang-tuwa itong lalaki. Sabi niya, ito na yung kalabaw na aking makukuha ang buntot dahil yung kalabaw po payat, maliit. Pero nung lumapit itong lalaki doon sa kalabaw, alam niyo po nabigla siya. Bakit? Wala po itong buntot. Mga kapatid, anong ibig sabihin? Kahit na may takot ka, kahit na meron kang pag-aalangan, kahit na nanghihina ka, yakapin mo, lapitan mo, lakasan mo ang loob mo. Baka mapag-iwanan ka, baka malampasan ka ng grasya. Amen? My dear friends, remember that easy decisions will result to a difficult life. But choose what is difficult, in the end, you will be rewarded with an easy life. Ang grasyang hinahanap mo, nasa likod lang ng paghihirap mo. Remember that your obstacle is your way. Wala nang ibang daan kung hindi ang problema at pagsubok na binigay ng Diyos sa iyong harapan. Kaya mga kapatid, kahit na gaano pa kahirap ang buhay, manalig tayo sa Diyos. Sabihin natin, pagdasal natin, mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, maaasahan ang Diyos. Embrace your crosses in life because the greater the pain, the greater your power. Where is the grace of God? It is there in your cross. It is there in your problem. It is there in your pain. Amen. Sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapapasan natin ang ating mga krus araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na maghihiwalay sa atin sa Diyos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ng kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng tumanggap ng bigat ng tungkulin publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong sa katotohanan at labanan ang patangong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng aming Panginoong Jesucristo, tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya ay nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo'y unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaan, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay, sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan na pagsubaybay
ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May dalawa daw pong klaseng sakit. Two kinds of pain. The pain that you do not want to show, and the pain that helps you grow. Ano po yung sakit o hirap na pinagdadaanan nyo ngayon? Ayaw mo ba yang ipakita? O sakit yan na nakakatulong sa iyo? Mag-ingat po kayo pag tinatago nyo, kinikimkim nyo ang inyong mga sakit at hirap. Ano man ang tinatago natin, nabubulok, nasisira, nagiging lason sa atin. Kahit na yung mga sakit na yan, hindi mo kailangan na mag-isang buhatin at pagdaanan niyang iyong sakit. Yan, napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. Sino mang gustong sumunod sa akin, buhatin niya ang kanyang krus. Yung pagbuhat natin ng krus, hindi tayo mag-isa. Binubuhat natin ang ating krus. Kasama natin si Jesus na nagbubuhat ng krus. Kasama natin ang Diyos. Nasa likod tayo ng Diyos. Nauuna ang Panginoon sa atin. Mas mahirap, mas mabigat ang buhay pag mag-isa ka lang. Amen? Kaya nga, napakahalaga na araw-araw, pagdasal natin itong ating mga hirap at sakit, palagi tayong lumapit sa ating Panginoon. Tandaan mo, yung sakit na yan, binigay ng Diyos. May halaga yan. May dahilan ng Diyos. Bakit binigay niya yung pagsubok, yung problemang yan sa iyo? Ang hirap at sakit na binigay niya sa iyo ay para tumatag ka, para lumakas ka, para maging banal ka. Amen? Kaya nga po ang assignment natin sa araw na ito. Maghanap kayo ng isang mahirap na gawain. Do something very difficult today. Ano yung mahirap na bagay na yon na kailangan mong gawin ngayon? Makakabuti sa iyo at makakapagbigay ng kaligayahan sa Panginoon. Mahirap ba sa iyo ang magpatawad? Magpatawad ka. Mahirap ba sa iyo ang hindi mag-Starbucks o mag-milk tea? Huwag ka munang gagastos. Huwag ka munang mag-Starbucks. Huwag ka munang iinom ng milk tea. Mahirap ba sa iyo ang makaiwas sa pagbibisyo, ang manigarilyo, ang makainom ng alak? Ngayong araw na ito, iwasan mo muna. Dahil tandaan nyo, in your great pain, there is great power. Kahit na ikaw ay nahihirapan, yan ang daan ng iyong kaginhawahan. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.